Paano ho kayo na scam? Nagkakilala po kami, sir, sa isang business. Bali sila yung nag-cater, kami yung nag-entertain. 2024, may mga posts yan na paluwagan na pasalo, slots. Kaya nagtanong ako doon sa, Ano yung ibig sabihin ng pasalo po? meron kang pasalo na 200,000, ipapasalo na lang sa'yo ng 180. Pero ikaw na yung maghintay sa release date. So itong merong 200, papasalo ng 100, hindi na makapag-antay, nagmamadali. Yes, opo, Sige, may mga sir, yung 200, emergency. bigyan mo lang 100. Okay. Opo. May mga Pero- pumapayag sa ganon. Opo. Kahit paano, di ba, tutubo yung pera mo. O kaya nagbili. Magkano po nalugi sa inyo? 1,280,000. Oh, aray. Christine, magandang hapon po. Hello po, sir. Saan mo dinala yung mga milyones? Ano po kasi, sir, yung mga tubo niyan, sir, nag-stop na po ako last year kasi hindi ko na kaya yung lahat ng mga tubo, sir. Kaya nag-message ako sa kanila isa-isa, sir, na kung pwede, bayaran ko na lang yung mga kapital nila. Kaya lang, sir, umabot na, nabenta ko na yung mga lupa ko, pati ang lupa ng sister-in-laws ko, pati yung sweldo ng husband ko po, sir. Inano ko na, sir, tinapal na namin lahat. Kaya po, umabot po ng mga 6 million po kapin yung nabayad ko na sa mga tao. Kaso kulang pa rin po, sir. Kaya sinabi ko po sa iba, sir, na kung pwede, kapital na lang po yung isauli ko. Kasi hindi ko na po kaya ang lahat ng interest na hinihingi nila sa akin, sir. Merong iba na pumapayag, kaya po madami din po akong nabayaran. Kasi po, yung 6 million po na pera na nalikom namin, binayad ko po yun sa mga tao. Meron po akong mga proof of na natanggap nila. Kaya lang, sir, hindi ko po kasi kaya. Kaya palagi ko pong sinasabi sa mga barangay complaints kahit sa NBI na willing po akong magbayad. Nagmamonthly po ako sa mga tao. Kasi po, meron po talaga akong kasalanan. Sir, nalugi yung negosyo. Kaya ako, obligasyon ko po talagang bayaran yun, sir. Kaya nga sinasabi ko sa kanila na kung pwede, kapital na lang po yung isauli ko. Pero hindi ko na po makaya na buo kong babayaran. Teka muna, sir, umingi po sila ng tubo. meron po kasi talagang tubo doon, sir. Kaya nga po, nag-stop po ako last year. Sinabi ko na, hindi ko na kaya. Bakit ka nangako Opo. ng tubo samantalang hindi mo naman ini-invest yan para pag in-invest mo yan, magkakaroon ng tubo doon sa investment at yun ang pambabayad mo sa tubo rin para sa kanila. Otherwise, wala dapat tubo-tubo dyan kasi yung pera nyo pala umiikot lang. Oo, yun nga po, sir. Kaya nga po, naka-decide na po ako na stop na po talaga, sir, kasi hindi ko na kaya. Kaya nga po, madami din po ang nabayaran ko na din po ng mga capital at konti na lang po ang mga hindi ko pa po nabayaran kasi wala na po akong ibang income na maibibigay sa kanila. Wala nang lupa, wala nang property. Inubos ko na lahat, sir. At dyan naman po kay Ma'am Leia, sir, yung nagreklamo dyan, sir, meron po kaming barangay na settlement, sir. Tapos, sir, hindi siya pumayag na mag-monthly ako dati. Kaso nung sa NBI na, pumayag siya na yung 106K na kapital niya, maging 400,000 po. Yung ano niya, kasali na lang ang tubo. Kasi ang gusto niya sana, sir, is yung milyon na tubo sa 106K na kulang po sa kanya na kapital. Kaya lang, sir, hindi ko na talaga kaya ang ganun kalaki na tubo. Ma'am Lea, so ang actual na investment mo ay 160,000 lamang. Ang perang na nabigay ko talaga sa kanya, sir, cash, is 2,291,000. Paano po binibigay sa kanya yon? Paano, Bank transfer, sir? cash? Yung iba bank transfer, yung iba cash, binibigay ko sa kanila doon sa bahay nila. Yung iba, May resibo? yes po. Pina-acknowledge ko naman talaga. Okay, so meron ka? Yes po. Yung pala, Ma'am Christine, 2,200,000 back up by bank transfers plus acknowledgement Ano po? receipt na natanggap Yes. nyo cash sa bahay nyo dinideliver yung pera. Hindi po siya 2 million. Yung total capital niya talaga, sir, kasi rolling yan, sir, eh. Ang total capital niya talaga, sir, is 1.2 million, sir, ang capital niya. Then, ang na-release ko po sa kanya, sir, yung unang release ko po is 1.177 million. Kaya po, 106K po ang kulang ko na capital. Kaya lang, nung pinatawag niya ako sa NBI, sir, binigyan ko siya ng 100,000, sir. And then, nag-monthly po ako sa kanya ng 10K. Kaya lumampas na po sa capital yung nabayad ko sa kanya, sir. Yan po ang totoo. Meron pong sir, record sa NBI. Hindi kasi kami magkaintindihan, sir. Kasi yung sa kanya, sir, yung mga na-release na mga accounts, sinasali pa niya. Yung
ang nireklamo lang namin sa yung hindi pa niya na-release sa amin. Sinasali niya kasi ito, sir. Wala na to. Hindi, Release sir. na kasi Hindi, yan, sir. Ganito, sir. Ang gusto niya, sir, i-account pa ito. Lahat wala na yan kasi wala naman kaming reklamo niyan. Tapos na yan. Yes po. Pero pilit niyang idinidiin na ito, isasali niya talaga, which is wala naman yun sa kasunduan. kasunduan. Kasi release na yan, sir. Labas na yan. Yeah, ito yeah. lang yung hinahabol namin. Yung Eh kapital di ginugulo lang niya ang usapan. Yes, yan ang point Hindi, ko, sir, sir. hindi Kaya ko hindi kami ginugulo ang magkatindi. Okay. Ang layo ng 106,000 sa pera ko. Wag, ano sir, ang total talaga na bigay niya sa akin sir, yan lang talaga sir, yung capital na 106k kahit saan. Meron akong mga proof sir na yan lang talaga ang naano, ang kulang ko sa kanya. At inamin niya rin yan sir. Inamin niya sa barangay, sa NBI. Ang sabi niya sa NBI, okay na lang sa kanya kahit gawin kong 400,000. Pumayag ako doon sir para wala na kaming maging away pa. Kasi ang iba naman sir, pumayag lang man na kapital lang. Sa kanya, ang gusto niya talaga yung 400,000. Yung husband niya pa ang nag-ano sa akin, naghingi ng favor na sige. Kaya yun sir, binigyan namin siya ng 100,000. Kaya kahit 5k na lang yung kulang ko sa kanya sir, nagma-monthly pa rin ako ng 10k monthly. November 10k, December 10k, January 10k, February 10k, March 10k. Dito lang talaga ako sa April sir na kasi walang pasok, wala kaming income. Kasi ang income lang namin sir is ang sa nanay ko, nagbebenta lang kami ng mga pagkain, catering, kahit ginagawa ko para maka-income lang dahil hindi lang naman siya ang binibigyan ko. Madami din akong binibigyan monthly sir, hindi lang siya. Kaya lang, sir, bakit ka ang kasi akin lang, pumasok sir. sa mga paluwagan na yan? Tuloy, nagkaroon ka ng sakit sa ulo. Opo. Oh. Yun nga, sir. Grabe yung ko, sir. Kung pwede lang sana na pero wala naman akong magawa, sir, kasi tapos na, sir. Kaya kahit binenta na namin yung property namin, hindi talaga siya na sir, kasi sobrang laki ng mga tubo. Ma'am Manilil, magandang hapon. Ma'am, Magandang hapon po, sir. ano naman po yung issue nyo dito kay Christine? About po yung sa paluwagan po, sir. Okay. Regarding, hindi po ako sumali sa paluwagan, sumali po ko sa pasalo. Bali, ako po yung sumasalo sa paluwagan ng member niya. Mhm. Bali, example, yes, sir. Yung example, sir, sabi niya, nag-chat siya sa akin, personal minsan, sabi niya, ma'am, baka gusto mong kumuha ng slot, meron akong isang member na gusto niyang kunin advance yung pera instead na 50k, 40k lang daw kunin niya kasi emergency, may sakit daw, may operasyon yata yung mama niya. So kailangan niya ng pera. So hindi na daw siya makapaghintay next month na kunin yung 50k. Okay. Okay lang daw 40k sa kanya. So ako naman po, sir, pumayag lang po kasi sabi niya emergency at kailangan. Mhm. So ininvest ko po yung 40k. So ako po yung nagbigay ng 40k sa member niya. So Okay. next month, ako dapat ang magkuha ng 50k. Tubo na Instead yung 10. Meron kang member niya. 10,000 na tubo. Yes po, sir. May 10,000 po na tubo. Tapos, sir, yung message niya na sinend sa akin, hindi lang sa akin ni send. Sinend niya po to many people. So, madami po kaming naka-receive ng ganon. Marami nagbigay ng 40,000 Yes. para sa isang Yes slot. po, sir. Scam Yes nga. po, sir. Madami po, sir. Wala talagang So, hindi lang tawagan. ako. Isa lang yung taong inano niya, tapos madami kaming sinisendan niya. So, depende na yun kung sinong kakagat. Ilang kayong kumagat? Marami. Yes po, sir. Yun ang nangyayari, sir. Tapos paulit-ulit niya, sir, kahit ngayon nagkuha na ako, tapos mag-chat na naman siya, ma'am, meron naman emergency, ganun, baka gusto mo yung 100k, 90 na 88 na lang po yung kunin niya, na, next month 100. Yun po yung inano niya sa amin, sir. Kaya kami din, sir, nag-i-invest kasi gusto din namin tumubo yung pera kaysa nasa bangko. Sumali po kami kasi nag-trust po kami sa kanya. Kasi kapitbahay ko po yan siya, sir. In-trust ko yung pera sa kanya. Kasi akala ko, totoo yung inano niya sa amin, ino-offer. Hindi pala, scam pala, sir. Gawa-gawa lang niya pala. So, attorney, ano na pong pinaka-latest? Nakipag-areglo po yung yung subject natin. Tapos ang nila is meron silang agreement na magbabayad si Madam. Okay. Ang po is hindi ko na po alam kung ano po yung kung nakapagbayad ba, up to date po ba si Madam. Basta ang info sa akin is nakapagbayad na nagwilling daw magbayad or mag-settle si Madam. Okay. Willing daw magbayad o magsettle. Eh kaso po, hindi ata natupad yung
pinag-usapang settlement kaya napunta po sila dito sa aming programa. Karamihan po talaga ganyan yan, sir. Kaya ang ano ko po, sir, advice ko sa mga complainant is bumalik na lang po dito sa office namin para ma-prepare po lahat ng dokumento para makapagsampa po tayo ng kaso, sir. Ituloy na lang po siguro ang kaso, sir, attorney. Yes And po. then, pwede Yes po. naman, Ganun na po may tinatawag naman mediation along the way. Mag-ipon siya ng perang pambayad para ayusin niya kaysa naman mawaran siya. Di ba? Dumating yung time na siya po ay makulong. So, dadaan sa mediation, bayaran niya, isettle niya kung magkano yung kulang niya sa mga tao. So, ituloy na natin for the meantime yung kaso, attorney. So, what are they gonna do? Ito Yes. po mga complainant namin dito ngayon, sir. Pumunta na lang po sa office namin, Senator, para ma-file natin ng maayos yung kaso para makuha natin mga dokumento, ma-substantiate yung mga complaint nila para maka-file tayo ng complaint sa Provincial Prosecutor's Office po. Ano po yung kasong isasampa po dito kay Miss Christine Joy de la Serna? Istapa lang po, pero per ano po yan, sir, per complainant po. So, isang tao, istapa. So, kung marami pong cases ng stapa po. Kung ang pinag-uusapan po ay milyones, so hindi ba pwedeng grand scale? Mag-i-increase lang po yung penalty nung stapa, sir, kung depende sa amount po na naloko sa mga tao. Attorney Garrett, Salita. Yes po, Sen. Magandang hapon po. marami sila at milyon-milyon ang mga naloko. So, tama lang ba? Ordinary, Opo. regular stapa lang, pwede ma-file? Depending on the amount po natin, Senator, no, baka po pwedeng pumasok sa tinatawag natin large-scale estafa. Kapag ang paluwagan, may sinasabi na pong interest, most likely, Sen, investment scam na yan. Hindi na siya paluwagan. Anong pinagkaiba Opo, kung ito sir. ay paluwagan versus investment scam? Papasok na po siya, Sen, doon sa ating Securities Regulations Code, which is another case sa SEC po. Kasi nagsosolicit ka ng investment from the public without the proper permit po. Yeah, so, karagdagang kaso na po yan. So, pwede ito sa large scale estafa. Tingin ko lang po, Sen, dahil sa isang complainant pa lang po natin, there's already 2 million pesos daw allegedly. Attorney Peralta, kung anong pinakamabigat na kaso maisampa rito kay Christine Joy de la Serna para matuwa naman po itong mga taong naloko at para mag-ingat na rin po yung mga iba dyan na gusto pumasok sa investment scam. Attorney Peralta, sir. Pag-aralan po namin, Senator, yung mga ebidensya na Presenta. sa amin ng mga complainant para makapag-file ka ng akmang kaso laban dun sa Okay. sa subject po. Ibig sabihin, evidence-based po. Ano po? Kung ano yung pang makalat yung ebidensya, then yun pong gagamitin nyo para tingnan nyo kung anong pinaka malapit na pwedeng maikaso sa kanya or swak na pwedeng maikaso dito kay Christine. Yes po, Senator. Sa mga tubo na malaki ang tubo, sir. Kaya nag-stop ako at sinabi ko na sa kanila na babayaran ko na lang po ang capital. Yan nga sinabi kanina ni Attorney Garrett na once Yes na po. nagpa-promise ka ng tubo, dapat kumukuha ka ng permit mula sa Security and Exchange Commission. Wala kang ganon. Yari ka, investment scam yan. Meron akong kasalanan talaga, sir. Yun. Kaya nga po, sir, nagkamali ako, sir. Inamin ko sa kanilang lahat, sir, na nagkamali ako. Kaya nga po, binayaran namin, sir. Sasamahan po namin itong mga complainant para masiguro na wala maging balakid sa paggulong ng hustisya para sa mga complainant namin. Okay? Miss Christine, Sige, sir. Opo, sir. doon sa mga complainant, sabihin niyo po, samahan natin sila para masiguro na mapile ng maayos yung kaso. Doon na sa korte mag-areglo, mas maganda pa. Safe. Okay? Salamat po. Thank you, sir.